Hindi inaasahan ng Rusya ang malaking pagbabago sa pag-uusap sa Abu Dhabi, kaya handa silang hadlangan ito at ipagpatuloy ang layunin sa digmaan gamit ang militar. Ito ang mensaheng inilalabas ng Kremlin bago ang bagong negosasyon ng Ukraine at Rusya sa ika-4 hanggang ika-5 ng Pebrero sa Abu Dhabi. Sa Moscow, sinabi nila na ipagpapatuloy nila ang paggiit sa pagsuko ng Donbas. Hindi tinanggap ng Moscow ang seguridad na garantiya para sa Ukraine mula United States at Europa. Dagdag pa, sinabi ni Dmitry Medvedev, pangalawang tagapangulo ng Security Council ng Rusya, na malapit nang manalo ang mga Ruso at pagkatapos ng digmaan sa Ukraine, handa na ang Rusya para sa pandaigdigang digmaan laban sa kanluran. At sa ganitong kalagayan, dapat bigyang diin ang isang napakahalagang bagay. Sa Huwebes, ika-5 ng Pebrero, magtatapos ang bisa ng New START na naglilimita sa nuclear warhead ng Estados Unidos at Rusya. Pagkatapos nito, wala nang limitasyon sa pagitan ng dalawang pinakamalalaking nuklear na kapangyarihan. Ibig sabihin, muling magkakaroon ng arms race at ayaw ng Kremlin pumirma ng bagong kasunduan. Ngayon, nagpasya ang Rusya na manggulo sa Amerika. Lumala ang ekonomiya ng Cuba matapos huminto ang supply ng langis mula Venezuela dahil sa kahilingan ng Estados Unidos. Handang suportahan ng Moscow ang Havana ng pera. At ito ay dagdag pa sa nauna ng pagpapatawad ng Moscow sa utang ng Cuba na higit sa 30 bilyong dolyar ako si Alexei Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. At kung gusto ninyong suportahan ang aming YouTube channel, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon. Sa mga link at detalye sa description ng video na ito, nandoon din sa description ang link papunta sa aking Telegram channel na Pechi News. Mag-subscribe din kayo doon. Simulan natin sa bagong balita ng negosasyon. Nagsagawa ng pagpupulong si Pangulong Volodymyr Zelensky kasama ang Ukrainian negotiation team bago ang mga pagpupulong sa Estados Unidos at Russia sa Abu Dhabi sa ika-4 hanggang ika-5 ng Pebrero. Tinukoy niya sa team ang mga hangganan ng pag-uusap at ang mga partikular na gawain. Magkakaroon din ang delegasyon ng Ukraine ng mga bilateral na pagpupulong kasama ang panig ng Amerika. Handa ang Ukraine sa mga hakbang para sa marangal at matagalang kapayapaan. Naniniwala kami na handa na ang bilateral na dokumento sa seguridad kasama ang Estados Unidos at umaasa sa konkretong pagtatrabaho sa muling pagtatayo at pag-unlad ng ekonomiya. Paalala ko lang, inaasahan na ito ay magiging direktang negosasyon sa pagitan ng delegasyon ng Ukraine at ng Russia. Ayon sa Kremlin, hindi nila nakikita ang mataas na posibilidad ng tagumpay sa anumang usapang pangkapayapaan. Patuloy na iginigiit ni Vladimir Putin na dapat isuko ng Ukraine ang buong Donbas nang walang laban. Handa siyang i-freeze ang labanan sa Kherson at Zaporizhia at itinuturing niya itong konsesyon kahit inaangkin niya ang 4 na rehiyon ng Ukraine mula pa noong una. Tinanggihan ng Russia ang seguridad para sa Ukraine, kabilang ang paglalagay ng tropang Pranses, Briton at suporta ng Amerika. Inanunsyo ni Marco Rubio ng State Department ang kanilang pagkakasundo. Pero sinabi ni Yuri Ushakov, ang tagapayo ni Vladimir Putin, na walang sino man ang nakipag-ugnayan sa Russia tungkol sa mga garantiya ng seguridad na ito. Kaya, sa huli, ayon kay Sergey Lavrov, pinuno ng Ministry of Foreign Affairs ng Russian Federation, ang mga seguridad na garantiya sa Ukraine ay para mapanatili umano ang Rusopobikong rehimen sa Kyiv at gawing plataporma ang Ukraine para magbanta sa Russian Federation. Dito na pumasok si Dmitry Medvedev, pangalawang tagapangulo ng Security Council ng Russia at kilalang Lasengo na nagbanta ng pandaigdigang digmaan. Madalas di ko pinapansin ang ganitong pahayag, pero si Dmytro Medvedev ito. Hindi ngayon. Mamaya ipapaliwanag ko kung bakit sa intelligence. Naniniwala ang Estados Unidos na nais pa rin ni Vladimir Putin sakupin ang buong Ukraine kahit sinasabi niyang gusto niya ng kapayapaan. Ayon sa kanila, matapos ang digmaan sa Ukraine, balak niyang mag-focus sa mga bansang Europeo gaya ng Latvia, Lithuania at Estonia na dati ring bahagi ng Union of Soviet Socialist Republics. Kamakailan, inanunsyo ni Medvedev na matatapos na ang digmaan ng Russia sa Ukraine. Kasabay nito, malinaw na napakahalaga ng tagumpay sa digmaan at ito ay nakikita na sa iba't ibang aspeto. Pareho pa rin ang mga layunin ng Russia
mula nang ihayag ito ni Pangulong Vladimir Putin. Binalaan din ni Medvedev ang mataas na panganib na mapilitang makidigma ang Russia sa kanluran. Hindi maikakaila ang pandaigdigang labanan at naniniwala akong napakalaki ng panganib nito. Ipinipilit ng mga bansa sa European Union ang kanilang layunin na ang ibig sabihin ay bigyan ng estratehikong pagkatalo ang Russia. Maaga man o huli, malulungkot ang kanilang katapusan. Inilabas si Dmytro Medvedev sa entablado para takutin ang kanluran, hindi lang kasabay ng negosasyon sa Abu Dhabi. Sa Pebrero 5, magtatapos na ang bisa ng New START na naglilimita sa nuclear warheads ng United States at Russia. Ang pagtatapos ng New Strategic Arms Reduction Treaty ay nagtapos sa mahigit 50 taon ng mga kasunduang nuklear ng Moscow at Washington. Kasama roon ang mga unang kasunduan noong panahon ng Cold War hanggang sa mga kasunduan pagkatapos ng Soviet era. Ibig sabihin nito ay magsisimula na ang bagong dekontroladong karera ng sandatang nuklear. Noon, sinubukan mandaya ng diktador ng Russia na si Vladimir Putin at iminungkahi na huwag pumirma ng bagong kasunduan, kundi ayon sa kanya, kusang sundin na lang ang mga limitasyon. 1 taon pa raw, parang gentleman's agreement. Basta magkasundo tayo na susundin ang kasunduan, pero walang muling inspeksyon na tinatanggihan ng mga Ruso. Mas simboliko lang talaga ang mungkahing ito. Bilang tugon, sinabi ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na gusto niya ng bagong kasunduan na isasama rin ang China, pero wala pang konkretong hakbang na ginawa ang Washington sa ngayon. Iniutos din ni Trump sa Pentagon na ituloy ang nuclear test sa patas na kondisyon kasama ang Rusya at China. At dito, maaari nating ipalagay kung bakit 2 beses ginamit ng Rusya ang missile na ito na Oreshnik na may dalang nuklear na karga. Siyempre, para takutin ang kanluran bago matapos ang kasunduan. Nagpasya ang Rusya na inisin ang Amerika sa mismong pintuan nito matapos lumala ang ekonomiya ng Cuba dahil sa paghinto ng supply ng langis mula Venezuela, ayon sa hiling ng Estados Unidos. Sinabi ng Moscow na handang suportahan ng pera ang komunistang rehimen sa Cuba, ayon kay Russia Foreign Minister Sergey Lavrov. Diin ni Lavrov, tutol ang Rusya sa mga hakbang ng Washington laban sa Cuba, lalo na sa pagharang ng supply ng langis sa isla na nagbabanta ng matinding paglala ng kalagayang pang-ekonomiya at makataong sitwasyon sa bansa. Ipinahayag ang kahandaang ipagpatuloy ang pagbibigay ng pampolitika at material na suporta sa Cuba. Binabati ko ang mga Ruso, lalo na ang grupong ito ng mga hindi pa naliligo. Paalala lang, noong 2014 pinatawad ni Pangulong Vladimir Putin ng Russian Federation ang utang ng Cuba na mahigit 32 bilyong dolyar. Patuloy pa ring nagpapadala ng pera ang Rusya sa Cuba. Habang namamatay ang mga Rusong gaya ni Vanya sa Ukraine para kumita, pinatawad na ang 32 bilyong utang ng Cuba at patuloy itong tinutulungan sa pera. Paalala lang na noong katapusan ng Enero, nilagdaan ni Pangulong Donald Trump ang kautusan na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang magpataw ng taripa sa mga bansang nagdadala ng langis sa Cuba. Ayon sa mga tao ni Trump, nasa bingit ng pagbagsak ang ekonomiya ng Cuba. Nawala ng mahalagang tagapagtangkilik ang rehimeng Cuban matapos mawala si Nicolas Maduro, pinununo ng Venezuela. Pinutol ng Washington ang langis mula Venezuela, pero ngayon, susubukang iligtas ng Russia ang Cuba. Hanggang dito muna ako. Ilagay ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampana at huwag kalimutang mag-like kung gusto ninyong suportahan ang channel. Alam nyo na lahat ng mga link at detalye ay nasa deskripsyon ng video na ito. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang. Ingatan nyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.